Hello mga bro! Today po is Tuesday. Anong pinagsasabi kong Tuesday? Lilia naman eh. Pasensya na. Mabagal yung utak ko today. Nakakaloka. Anong Thursday? Ay, Thursday. Ano ba yan? Kasasabi ko lang Tuesday. Ngayon naman Thursday naman yung sinabi ko. Friday na po today. May dumating na package. And, tsadan, pagkain ito. Sakto, ang oras ngayon, alas 9 po ng umaga. Nandiyan pa ako yung nag-deliver ng, ng item. Wala naman itong bayad. Nakaka-happy naman. Thank you so much, Ate La Arnie. Si Ate La Arnie po ang nag-send sa akin ng package today. Tabitay ako nito. Kasama cake. Oh, may egg pie pa. Oh, ito po masarap to pa. Tabitay din ako nito. Puto bongbong. Hindi puto bongbong. Ano tawag ito pa? Bibingka. Puto bongbong. Tabitay din po ako ng puto bongbong. Kung sino mong may gumagawa ng puto bongbong, pwede rin po kayo mag-send. Char. Joke lang po yun, pero pwede yung totohanin na rin. Kahit ako magbayad ng shipping fee, patikim po ng puto bongbong nyo. Pero si ate La Arnie pa, nag-send na nga siya ng food. Siya pa yung nagbayad ng delivery. Nakakahiya naman. Thank you so much, ate. Sabi niya, pamasko niya daw to sa akin. Ilang araw ba, layo pa ng Pasko. Pero, ayan, kakain ako ng mga pagkain pang Pasko. Second day natin from the infusion, may mga 80% na power pa tayo. Ano ba yung 80 pang sa Tagalog? Bisaya man yung 80 pang. Di ba yung 80 Bisaya yun? Sa Tagalog is 80. 80 ang Tagalog ng 80. Alulululu. May power pa tayo eh. Meron pa tayong 80% power today. Hoy, dito ka, pakita ka sa vlog mo. Ohayo ka naman sa mga viewers ko. Ohayo gozaimasu. Bakit ka napapatawa-tawa dyan? Pa, 80% na lang meron ako. Tapos may bibembangin mo na naman. Nangungunti na naman yung white blood cell ko niyan. Makancel na naman yung next infusion. Kawawa naman ng papa. Walang everyday bing bang. At saka nasa Genki days, okay? Ay, sus! Thank you for always waiting, pa. Thank you so much. Pang, ma-emergency tayo, pang. Dahil sa nag-bang tayo. Doon ka na mag-Christmas sa... Baka doon ako mag-Christmas sa ospital. Tapos nakakahiya naman yung reason, pang. Bakit ka na emergency? Kasi, binengbang ako ng asawa ko. Kainin na namin yung cassava cake. Sarap. Creamy. Creamy ng cassava cake. Creamy and malambot pa na. Okay na ako sa isang square. Salamat po, ate. Thank you so much. Isang square lang, pang. May God bless you po. God bless you, Ate La Arnie. Thank you po sa food. Nandito tayo sa grocery. And hindi po pala nakapasok today si Jack sa Hoy Queen. Kasi medyo mainit-init na konti. May sinat po. Bumili lang ako dito ng mga karne. Tapos fresh milk and yung corn soup. Sumimasen, fukuro 1枚お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。So, tara, punta tayo doon sa malapit na drugstore sa bahay. Dito na tayo sa drugstore. Bili lang tayo ng mga gulay-gulay. Kuha tayo ng bawang kasi medyo mura bawang dito. Yan, pwede na to. Medyo mura sibuyas nila.
Kuha na rin tayo ng carrots kasi sinail na nila. May sale na din sila ng patatas. Ay, ito oh, pwede na to. Very good tayo today. Kung ano yung pakay natin, yun lang yung nabili ko. Oh, good job, Lilia bro. Yosh, uwi naman na tayo. Ay, sana bukas kahit papano, sana ganito pa rin yung energy ko. Nasa bahay si Papang. Medyo tinanghali na kasi ng gising kasi nga nakauwi ata siya kagabi alas 12. Medyo pagod ang Papang natin and kaya pa naman natin gumalaw-galaw today, kaya sabi ko siya na lang maiwan kay Jack Jack, ako na lang magpunta sa grocery. Pero sabi niya magluluto daw siya ng escabeche, kaya bumili ako ng mga pang escabeche, kaya meron tayong luya at saka kamatis kasi gagamitin niya. So let's go home. Today's errands are done. Nakapamalengke si Bru. Ito siya. Tingin left and right. Okay, let's go. Okay na yung mga pinabili mo pa. And may mga dumating pala na packages. Yung iba, pahanap item to. Itong 2 box na to. Okay, nandito tayo sa filming room. And ito nga, share ko sa inyo today kasi binili ko ito para kay Kuya Jerome. Reviewer niya ito sa mga written test niya sa driving. Yung mga dati kasing libro ni Papang, parang hindi nakaka-help sa kanya. Kasi mga old version yon. And iba na yung mga test questionnaire siguro ngayon. Meron din siyang libro doon sa school, pero hindi naman English, naka-Japanese, naka-kanji. Yung pinaka-first exam niya, trinay niya Japanese. Hindi siya pumasa. So sabi ng school, recommended ng school, mag-English exam siya. Pero, sadly mga bro, nakaka-4 English exams na po si Kuya Jerome. Pero hindi pa rin siya pumapasa. Kaya sabi ko, wait na, gagawa natin ng paraan. Kasi yung ate ni Papang, yun yung nag-send ng QR code sa akin. Kasi nga nag-driving school din yun siya. Ito daw yung naka-help sa kanya. So ito po yung total payment para sa mga items na nandito sa package na to. May nakasulat na kanji. Pero yung ano nito, English version ng Road Rules Manual and Workbook. May paganito pa sila oh. Ayan yung mga klase-klase ng iba't ibang language na pwede mong orderin sa kanila. Parang ito yung English, tapos may Portugal. Ito hindi ko alam kung anong kanji yan. Chinese? Chinese ba yan? May Vietnam at saka Indonesia. Ayan. So yung in-order natin is English. Color blue. Yan. Yung color blue. Oh, may mga questionnaire nga siya sa loob. Answering questions. Ayan. Yung workbook niya. Andito. Ayan. Yung mga sample questions for the written exam. Kung bibili kayo nito, alam ko may QR code ito. Ilalagay ko na lang sa screen yung QR code. Nahanap ko na pala yung QR code nasa pinakalikod ng libro. So, ayan mga bro, i-screenshot niyan. Tapos, kung may separate cellphone kayo, ano na lang, picturean nyo yung QR code. Baba tayo, pakita ko kay Papa yung libro. Ang ganda kasi ng libro. Pabisi ka pa? Pakita ko sana sa yung libro ko. Ang ganda ng libro. Hello, Jack! Kumakain na pala yung bata doon. Ikaw ha, nag-atik-atik ka lang ba? Nagkunwari ka lang ba? Kanina parang wala siyang power eh. Ngayon hindi na pumasok, may power na. Asos, nag-atik-atik ka lang kanina ba? Ay. Ngayon may power ka na, kanina eh. Ay, sus, tulog pa si Pon. So good. So good. So good. Nagprito si Papa ng ribs, oh. Ang sarap. Lalo na meron tayong UFC banana ketchup. So good. So good! Say, kain!
Hindi pa kasi luto yung escabeche ni Papang. Inuna niya itong iprito. So ito? You want this? No? Mama lang yun. Oh, it's your rice. Napadagdag pa siya ng rice. Happy. Use your spoon. Meron ka spoon, di mo naman ginagamit eh. Gaya-gaya ka kay mama eh. May kakamay eh. Use your spoon. Say, kain! Ah! Lumabas sa spoon na. Good. Good. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Good. Yeah. Ayo. Kanina nagtamlay-tamlay. Ayaw lang po lang pumasok sa school. Nagteknik lang. Ano? Nagteknik ka lang eh. Dahil ng teknik ikaw. Ha? Nagtamlay-tamlay ka ninyo. Pero hindi makapasok sa school. Ha? Ha? Jack? Ha? May ubo-ubo pa? May sipon-sipon? Tamlay-tamlay? Say hi, Tita Bel. Oh. Say, I love you. Look at him. I love you. I love you. Okay na to. Medyo mainit-init pa naman siya ng konti. Pero, Jackie! Si Ate Jackie! Nagbablog kami dyan dumadaan. Wowie! Hawi! Say, Daddy, I love you. Nagluluto si Daddy. Say, Daddy, thank you. Thank you for the food. Okay? Okay. Very. Oh, wowie! Snow? You wanna see snow? Nagmash siya in the bear na yung bata. Yung TV pala namin sa kwarto, nilipat ko na dito sa sala namin. Kasi dito naman din kami tumatambay. TV na. Yung favorite niya nung baby pa siya. Masha in the bear. Kuya Jake is back home! Maaga na yung uwian nila. Kasi malapit na silang mag-long vacation. Hug daw, kuya. Hi daw. Hi. Si Jackie din daw hug, oh. Hug na. Jackie, hug ka din. Asa si Momo? Sus. Asa si Jackie? Say hi, Kuya Jake. Nakay maliligo yan si kuya kay galing school. Hoy, Jake. Hoy, Jake na. Hoy, Jake. Ligo mo na yung si kuya kay galing sa school. Natapos na yung escabeching isda ni Papa. Nakatulog ako. Ang oras ngayon, alas 4 na ng hapon dito sa Japan. And itong batang to, ang kulit-kulit, pinapatulog ko na. Ayaw matulog. Aalis kasi ako. Pupunta ako sa eskwelahan ni Kuya Jake kasi meron daw siyang, ang tawag doon, Jake? Kondangkai? O tama kuya? Andito na rin pala si Kuya Jerome. Say hi, kuya. Why are you on a suit? Last day of school mo na today? Last day of school na pala today ni Kuya Jerome. Lapit mo na dito, say hi to my vlog. May activity sa school today? Pogi naman. Ano nung inilawan pa ang kabugian? Tos! Pogi naman ang kuya, Ate Jackie. Parang businessman man. Pogi man. Say, wow, Jack. Wow, pogi kuya. Ikaw matulog ka na. Alis na mama ha. Kuya Jake, okay? Okay. Sleep na. Kaya may kondang kay si Yay. Kuya Jake sa school.
Dito na ako sa school ni Kuya Jake. Ayun ang sasakyan na parking ko na. Hindi ako nakapagdala ng tsinelas. Pero may available na tsinelas naman sila dito sa pinto. Iwan ko lang dito tong sapatos ko. Tapos hiram lang ako ng tsinelas. Konnichiwa. Ay, konnichiwa. Pilipino po. Ikaw si... wala na pala si ate? Milita. Opo. Meron po, dito rin po siya. Pero may iba? May iba po kasi okay. marami po. Konnichiwa. Konnichiwa. Ano po? Natapos na tayo. So, we are back home na. Okay naman daw yung performance ni Kuya Jake sa school. And sabi ng teacher kung ano yung gusto kong i-focus kay Jake. Sabi ko, gusto kong i-focus niya yung parang kanji, tsaka yung pagsasalita ng Japanese. Wala na daw problem sa pagsasalita kay Jake kasi nakaka-communicate na daw na maayos si Jake. Pero yun nga, medyo late siya sa kanji. Pero kahit sino naman kasi talaga, medyo nahihirapan daw talaga sa kanji. So, okay lang yun. And magsa-start yung kanyang winter vacation this coming December 24 hanggang January 6. So, sa 7, pasok na sa school and meron na daw lunch. Ang ingay ng washing machine. Bago kasi umalis ng bahay, naglunod ako ng labahan. Sinarado ko yung pinto doon sa washroom kasi ang ingay ng washing machine. But anyways, si Jake daw sa school next year, pag nag-grade 6 siya, hindi na siya isi-separate class. Kasi si Jake kasi hanggang ngayon, meron siyang separate class once a week. Parang fino-focus siya ng teacher. So next year, kapag nag-grade 6 daw siya, hindi na daw siya isasama doon sa separate class. So palagi na siyang kasama sa class niya talaga. Kasi may mga subjects na, kunyari, English or sports or siguro pag kanji na or Japanese, siniseparate siya. Kinukuha siya sa buong klase para turuan siya ng one-on-one sa separate class niya. So, ang mangyayari next year, hindi na daw yun gagawin. Kasi si Jake na daw mismo ang nagsasabi minsan na, sana hindi ako kinuha doon sa subject na yun kasi may gusto akong matutunan. Kaya ang mangyayari next year, hindi na daw siya isi-separate class. So, kung ano yung mga lessons sa klase niya sa isang buong araw, kasali na siya lahat doon. And si Kuya Jake daw, dahil mahilig siya sa art, medyo perfectionist daw si Kuya Jake. Mahilig kasi siya sa arts and craft, mag-coloring, maggumawa ng kung ano-anong craft. Medyo perfectionist daw si Kuya Jake. And again, wala naman daw problema sa communication sa Japanese. And tinanong ako sa bahay kung ano yung ginagamit niya na mga language. Sabi ko sa bahay, may English, may Tagalog, may Bisaya, and may Japanese. Kapag may word siya na hindi alam sa English, gagamit siya ng Tagalog. Kapag naman Tagalog word na hindi niya alam, gumagamit naman siya ng Bisaya. And kapag gumamit siya ng Bisaya and wala naman sa Bisaya, pupunta na naman siya ulit sa English. Kapag wala na naman sa English, gagamitin niya naman yung Japanese. Pwede na daw maging translator si Kuya Jake paglaki. Pero hindi po magiging translator si Kuya Jake kasi ang pangarap niya is maging police. Tapos may na-meet ako today na bagong Suyako, tama ba? Suyako. Parang translator ba? Kapag medyo hindi ko naintindihan yung usapan, merong taga-translate, may Filipina na kasama. Si Miss Ada Oso. Hello, Miss Ada Oso. Kasi baka makita niya tong vlog ko. Hindi niya rin akalain mga bro na meron akong sakit. Kahit naman kasi sino, pag first time ako na-meet, hindi nila aakalain talaga na may stage 4 cancer ako. Kasi nga, ang kulit ko, ang daldal ko. So, si Miss Ada kanina, naiyak siya. Kasi hindi niya lubos maisip na may stage 4 cancer pala ako. But anyways, second day na natin from the infusion. Medyo bumababa na yung level ng energy ko. Pero, hindi pa namang mababa. Kasi, may energy pa talaga tayo. So, fighting lang sa mga susunod na araw. At least, marami namang gamot na binigay sa akin si Sensei. Binigyan ako ng gamot sa nausea, sa matigas na poop. Kasi baka ma-emergency na naman ako dahil matigas na poop ko. Binigyan ako in advance ni Sensei ng medicine para sa matigas na poop, pampalambot ng poop. Ano ba yan? Bakit natin pinag-uusapan yung poop? Tapos may gamot din ako nga para sa nausea kasi nga, lagi kong problem is yung iba yung panlasa ko, di ba? Hindi ako makakain ng maayos minsan. So, feeling ko nasusuka ako. Kaya binigyan ako ng Sensei ng gamot sa nausea. May gamot din ako para sa sakit ng ulo. Kasi kapag sumakit yung ulo ko, pwede ako uminom ng gamot. And meron pa akong yung isang gamot para sa inflammation. Sabi ni Sensei, kapag sumakit yung ulo ko, inom ako ng gamot para sa inflammation ng aking brain. Tapos kapag hindi na kaya yung sakit, inom na ako ng pain reliever. Uy, si Ate Jackie nandito. Magbabaway na tayo sa vlog. Iya! Kasama ko si Ate Jackie. So that's it for today's vlog, mga Tita Bru. Si Ate Jackie. Hello, Tita Bru.
Maraming salamat po sa panonood and sa pagdambay today sa channel namin. Please do like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit. Asus, ang social naman. Bye! Pag ganun pa sa Ate Jackie. Pero wala pang ligo yan. Himasa lang. Hindi pa nakapagpa-parlor kasi walang budget ang mama. Ang mahal na kasi ng parlor niya ngayon, 7,000 na. Ay naku, mag-i-end na tayo ng vlog. Dumadaldal pa rin ako. Bye mga bros! Sa next vlog po ulit! Ano? Lululululu. Bye Jackie!